Mapagpalang araw po sa bawat isa. Muli po, ako po si Brother Francis Hernandez upang maghatid sa inyo ng mga aralin patungkol sa mga hula sa huling araw ayon sa Biblia. Para po sa araw na ito, pag-aaralan po natin ang unang aralin patungkol sa pangkalatang serye ng ating po mga aralin patungkol sa huling araw. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay bakit dapat pag-aralan ng bawat mananampalataya ang mga hula sa huling araw. Muli po, uulitin ko, bakit dapat pag-aralan ng bawat mananampalataya ang mga hula patungkol sa huling araw. Ito po ang ating unang aralin. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin at hingin ang gabay ng ating Panginoon. Aming Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. Kami po nagpapakumbaba at humihingi sa inyo ng tulong. Patnubayan po ninyo kami, O Diyos. Banal na Espiritu, kayo po ang sumakop at maghari sa aming kaisipan, sa aming mga puso. Idinadulog po namin ang aming po mga sarili sa inyo pong harapan, aming Ama. Patawad, O Diyos, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Patawad, O Diyos, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Hinihiling po namin na paglilinis sa aming mga puso at kaisipan. Buksan mo, Panginoon, ng inyo pong kapangyarihan, ng aming kaisipan, ang aming spiritual na mata, spiritual na tenga, upang kami ay makaunawa patungkol sa inyong mga aral. Marami pong salamat at ang lahat ng gawa ng kaaway aming sinasansala sa banal na pangalan ni Jesus. At ikaw lamang, O Diyos, ang siya pong manguna at maghari sa bawat isa. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, ang ating pong titulo o pamagat para po sa unang aralin, bakit dapat pag-aralan ng bawat mananampalataya ang mga hula sa huling araw. Marami pong nangyayari sa ating paligid ngayon. Pandemya, sakit, karamdaman, mga napipintong digmaan, sakit karamdaman, pagbagsak ng ekonomiya, at marami pang iba. Marami po ang naghahanap ng kasagutan patungkol sa mga bagay na ito. Marami pong tao nagtatanong at iba't iba pong kuro-kuro ang lumalabas ngayon sa ating mga napapanood, nababasa o nakikita. Subalit, ang pinakapangunahin po na pwede pong pagkunan ng tao ng sagot sa mga bagay na ito ay wala pong iba kundi po ang salita ng Diyos. At nilayon po ng Diyos na ang kanyang mga anak, ang iglesia, ang katawan ni Kristo, ang siyang maghatid at magbigay sa tao ng mga kasagutan na nais po nitong malaman patungkol sa mga nangyayari na kaguluhan ngayon sa buong daigdig. Kung nalalaman po natin ang salita ng Diyos, pwede po nating sabihin na ang mga bagay na ito ay patungkol sa mga tiyak na mangyayari sa hinaharap sa mga huling araw. Subalit kung kapos po ang ating pagkaalam sa salita ng Diyos, pwede po nating isipin na ito ay nangyari na noong una at paulit-ulit lamang. Ayon po sa Ecclesiastes 1:9, wala pong bagong pangyayari sa ilalim ng araw. Lahat po na ito nangyari na. Subalit, mga minamahal, kung inaaral po natin ang salita ng Diyos, malalaman po natin na ang panahon na ating pong kinabibilangan ngayon, ang henerasyon na ito ay espesyal sapagkat nagtataglay po ito ng mga tiyak na tanda na ang panahong ito ang siyang panahon na kung saan ay babalik po ang ating pong Panginoong Jesus. Ayon po sa Mateo 24:32-35. Subalit bago po natin talakayin ang katotohanan kung bakit po sinasabi ng Biblia, kung paano pinapaliwanag ng Biblia na sa henerasyon na ito darating ang Panginoong Jesus, magbigay po muna tayo ng ilang mga definisyon o pakahulugan sa mga salita na atin pong gagamitin sa mga aralin po natin patungkol sa huling araw. Ano po ba ang kahulugan ng huling araw? End times sa English. Ang huling araw po ay bibigyan po natin ng kahulugan na ang huling araw po ay ang espesipikong panahon na kung saan ang Panginoong Jesus ay muling babalik upang itatag ang kanyang
walang hanggang paghahari o eternal kingdom sa English, katulad po ng sinabi sa Daniel chapter 12 verse 9. Ano naman po ang pakahulugan ng mga hula sa huling araw? Ito po ay tumutukoy sa mga senyales o mga palatandaan na ibinibigay ng salita ng Diyos na tumutukoy sa katuparan ng mga huling araw. Ngayon naman po, ano naman po ang tawag sa pag-aaral patungkol sa huling araw? Pwede po natin itong paigsiin sa pamagitan po ng isang terminolohiya na ginagamit ng mga nagdadalubhasa sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at ang tawag po sa pag-aaral sa huling araw ay eschatology sa English, eschatology. Ayun naman po, bakit po ba ang mga aralin sa huling araw o ang eschatology ay hindi nalalaman po ng karamihan sa mga mananampalataya? At bakit po ang mga bagay na ito ay parang lingid sa maraming mga iglesia? May iba't iba pong kadahilanan kung bakit po ang eschatology o ang mga hula sa huling araw ay hindi po napapag-aralan ngayon sa mga simbahan. Una po, na dahilan kung bakit kakaunti po ang kaalaman natin patungkol dito, karamihan sa mga Kristiyanong iglesia ay may kaisipan na ang mga aralin sa huling araw o eschatology ay mahirap maunawaan at nakahahati ng simbahan. Muli po, ulitin ko ang una pong dahilan. Karamihan sa mga Kristiyanong iglesia ay may kaisipan na ang mga aralin patungkol sa huling araw o eschatology ay mahirap maunawaan at nakahahati ng simbahan. Sa kasaysayan po ng simbahan, napakarami po ng mga doktrina o aralin na lumabas na sadya po mahirap po maunawaan at nagdulot ng pagkakahati-hati ng simbahan, katulad po ng pananampalataya sa Trinidad, katulad po ng aralin sa pagka-Diyos ng Panginoong Jesus, katulad din po ng aralin patungkol po sa pagka-Panginoon o pagiging tao ni Jesus, at marami pang iba. Ang lahat po ito ay nagdulot ng maraming hirap sa pag-aaral, mahirap po maunawaan, at nagdulot din po ng pagkakabahabahagi. Subalit, ito po ay kailangan nating mapag-aralan para po sa ating pananampalataya. At ang eschatology o ang pag-aaral po patungkol sa mga huling araw ay nangangailangan po ng seryoso at malalim na pag-aaral, sapagkat ito po ay nabibilang doon sa mga solido, sa mga karne na aral na salita ng Diyos. Hindi po ito gatas para sa mga baguhan, kundi po ito ay para doon po sa mga patuloy na nagsisiyasat at nag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay kabilang sa mga mas mataas na aralin ng Biblia, ayon po sa 1 Korinto 3:2 at Hebreo 5 talata 12 hanggang 14. At upang maunawaan po natin na lubos ang eschatology o ang mga huling araw, hula sa huling araw, kinakailangan po na meron din tayong kaalaman sa world history o mga nangyari na mahalaga sa kasaysayan ng tao at sa pangkasalukuyan. Kinakailangan po yun. Ang pangalawa pong dahilan kung bakit po kakaunti ang kaalaman natin mga mananampalataya patungkol sa mga hula sa huling araw, pangalawa po ay, ang eschatology ay bihirang ituro sa mga simbahan. Ulitin ko po, pangalawang dahilan, ang eschatology ay bihirang ituro sa mga simbahan. Ito po ay bunga ng nauna po natin dahilan kanina. Marami po mananampalataya ang interesado at nagnanais na malaman ang mga katuruan patungkol sa huling araw, subalit hindi po nila nalalaman ng sagot sapagkat kakaunti po sa mga simbahan ang nagtuturo nito. Ang pag-aaral po nito ay nangangailangan ng malalim na pagsisiyasat at hindi po ito madali. Kaya kailangan po ng paggabay ng mga mananampalataya, ng mga leader, ng ating po mga guro at pastor upang ito pa maunawaan. Subalit ito nga po ay bihira pong maituro sa mga lokal na iglesia. Ang pangatlong dahilan kung bakit kakaunti pong ating kaalaman patungkol po dito, ang mga mananampalataya at simbahan ay nagkaroon ng negatibong damdamin sa eschatology upang ito ay iwasan. Ulitin ko po, ang mga mananampalataya at simbahan ay nagkaroon ng negatibong damdamin sa eschatology upang ito ay iwasan.
Isa pong dahilan kung bakit ito po ay iniiwasan at nagkakaroon nga po ng negatibo tayong damdamin patungkol dito ay dahil nga po minsan sa maling katuroan. Kapag po kabilang po sa maling katuroan na yun ay hindi pwedeng malaman ang panahon ng pagdating ng Panginoong Hesus. Nasabi po ng salita ng Diyos sa Mateo 24, hindi po natin pwedeng malaman ang eksaktong araw at oras ng pagdating ng Panginoong Hesus. Balit, pwede po nating malaman ang kapanahunan ng kanyang pagdating. At ito po itatalahayin pa natin ng mas malalim sa mga aralin pangalawa at pangatlo. Isa pa pong dahilan kung bakit po nagiging negatibo ang ating damdamin patungkol dito ay dahil iniisip po ng marami na ito po ay hiwalay sa pagtuturo ng mabuting balita o ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ang mabuting balita po yung mensahe ng kaligtasan na si Hesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas po ang mga makasalanan, upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para po sa ibang mananampalataya, ang pag-aaral po ng eschatology ay hiwalay doon. At para sa maraming mananampalataya, sapat na ang mensahe ng kaligtasan para sa tao. Subalit nais ko pong sabihin sa inyo na ang sinasabi po ng Biblia, hindi po ito maaaring ihiwalay sa pag-aaral ng mabuting balita o sa mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan ng tao. Hindi po siya pwedeng maihiwalay. Kapag po itinuturo po natin ang eschatology o ang mga huling araw, hindi po natin maiwasan na hindi mabanggit ang kaligtasan. At sa tuwing itinuturo din po natin ang kaligtasan, napapahapyawan din po natin at nababanggit din po natin ang katotohanan patungkol sa huling araw. Katulad nga po ng sabi ni Juan Bautista, John the Baptist at ng Panginoong Hesukristo, kayong lahat ay magsisi kayo sapagkat nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Mateo 3 verse 12, Mateo 4 verse 17 at Marcos 1:15. Ang dalawa pong ito hindi po pwedeng paghiwalayin. Mensahe ng kaligtasan, ang gospel, at ang mensahe ng huling araw. Mga hula sa huling araw o eschatology. Ngayon po na alam na natin ang mga pangunahing dahilan kung bakit po kakaunti ang kaalaman ng maraming mananampalataya patungkol sa end times prophecy o mga hula sa huling araw. Ngayon naman po pag-aralan natin bakit po dapat pag-aralan ng bawat mananampalataya ang mga hula sa huling araw. Lalo po sa ating panahon. Bakit ba ito dapat pag-aralan? Ito ba ay para sa lahat ng mananampalataya? Ito ba ay para sa mga baguhan, sa mga mas matanda na sa pananampalataya? Ito ba ay para sa mga leaders lamang? Nais ko po sabihin sa inyo, ito po ay para sa lahat. Bagamat ito po ay malalim para sa mga baguhan, pwede po natin itong ituro sa kanila sa simpleng kaparaanan, paunti-unti at sa gabay ng banal na espiritu. Buo po ang paniniwala natin na ito po ay unti-unti din pong maunawaan kahit po ng mga babagong dumalasak ng kaligtasan sa Panginoong Hesus. Ito po ay nagdudulot ng maraming pagpapala. Ang pag-aaral po sa huling araw o eschatology ay nagdudulot ng maraming pagpapala. Sabi po sa Pahayag 1:3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, Revelation, Pahayag, ang mga nakikinig sa propesiyang ito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat malapit na itong maganap. Ulitin ko po, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Ano po yung mga pagpapala na yon? Mapalad po pala tayo kapag po ito ay ating binasa, pinakinggan at isinabuhay. Ano po yung mga pagpapala na ito? Una po, ang pag-aaral ng eschatology ay pagsunod sa salita ng Diyos. Ulitin ko po, ang pag-aaral ng eschatology ay pagsunod sa salita ng Diyos. Kapag po binasa natin ang Biblia, napakarami pong prinsipyo nito. At kapag nakakita po tayo ng mga prinsipyo o katuruan, ito po ay dapat na tinatanggap natin bilang utos para sa atin, para po sa ating ikalalago. Sabi po doon sa Pahayag 1:1, ito ang pahayag na ibinigay ng Diyos kay Hesukristo at sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo.
Kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya. Ang layunin ng paghahayag na ito ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ulitin ko po, ang layunin ng paghahayag na ito ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Sa makatuwid po, dun po sa ating pong binasang talata sa Pahayag 1:1, nilayong po ng Diyos na ang mensahe ng huling araw ay hindi maging lihim sa atin. Sabi po doon, ang layunin ng paghahayag na ito ay ipabatid sa mga alipin ng Diyos, sa iyo po at sa akin, ang mga bagay na malapit ng maganap. Hindi po ito nilayan ng Diyos na maging lihim. Kung inaangkin po natin na tayo ay mga alipin ng Diyos, ito po ay ating pag-aaralan sapagkat ang nais ng Diyos, malaman ito ng Kanya pong mga alipin. Ulitin ko po, Pahayag 1:3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa mga nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Sabi po ng karamihan, obedience equals blessing. Kapag ikaw ay sumunod sa salita ng Diyos, ikaw ay pagpapalain. At kabilang po doon ang pag-aaral ng mga hula o propesiya patungkol sa huling araw. Ang pangalawa pong dahilan, bakit po dapat natin pag-aralan ang mga hula sa huling araw, ang pag-aaral ng eschatology ay tumutulong upang maituro natin sa mga disipulo ni Jesus ang buong aral ng Biblia. Ulitin ko po, ang pag-aaral ng eschatology ay tumutulong upang maituro natin sa mga disipulo ni Jesus ang buong aral ng Biblia. Ang sabi po ng Panginoong Jesus sa Great Commission o Dakilang Atas, sabi po doon sa Mateo 28:19-20, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Nasabi po doon, turuan ninyong silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Mga kapatid, hindi po natin maituturo ang lahat ng mga iniutos ng Panginoong Hesus, ang lahat ng katuruan ng Panginoong Hesus, kung hindi po natin ituturo ang end times o ang mga hula sa huling araw. Hindi po. Malaking bahagi po ng pangangaral ng Panginoong Hesus ay patungkol po sa mga huling araw. Sa katunayan po, ang Mateo 24 at Mateo 25, ang dalawang chapters na ito, Olivet Discourse kung tawagin, ay tumutukoy sa end times, sa kanyang muling pagbabalik at sa kanyang pagtatatag ng kanyang walang hanggang paghahari dito po sa lupa. Kaya po, kapag itinuturo po natin ang end times o ang mga hula sa huling araw, itunutuloy lamang po natin ang mensahe ng Panginoong Hesus sapagkat ang Panginoong Hesus po mismo ang nagsamula nito. Kaya huwag po tayong mag-alala habang itinuturo po natin ang end times sa simbahan at sa mga tao, itinutuloy lamang po natin ang mga itinuro ng Panginoong Hesus. Hindi po ito hiwalay sa mabuting balita. Sa makatuwid, ito po ay bahagi ng mabuting balita sapagkat ang mabuting balita po ay nagtuturo kung papaanong wawakasan ng Panginoon Diyos ang kasalanan upang maging lubos ang kaligtasan ng tao. At ang pagwawakas po sa kasalanan at sa lahat ng masama, iyan po ay kabilang sa mga tema ng pag-aaral sa huling araw. Kaya hindi po ito pwedeng isantabi, hindi po ito pwedeng sabihin na hindi bahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Pangatlo pong dahilan kung bakit po dapat pag-aralan ng bawat mananampalataya ang mga huling araw, mga hula patungkol sa huling araw. Pangatlo pong dahilan, ang pag-aaral ng eschatology ay nagbibigay sa atin ng panibagong sigla sa pag-ebanghelismo. Ulitin ko po, ang pag-aaral ng eschatology ay nagbibigay sa atin ng panibagong sigla sa pag-ebanghelismo. Ang gawain po ng pag-ebanghelismo o ng paghayo para ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na kaloob ng Panginoong Hesukristo, ito po ay
atas na hindi para sa iilan. Hindi lamang po ito para kay Billy Graham, hindi lamang po ito para sa iilang simbahan, hindi lamang po ito para sa mga samahan na nakapokus sa evangelism, hindi po. Ang atas po ng pag-iebanghelismo ay para sa bawat isa, para po sa bawat mananampalataya. At kung ang katuruan po patungkol sa huling araw ay ating pong isa sa puso, ating maunawaan, ito po ay lilikha ng apoy sa ating mga buhay patungkol sa panibagong sigla upang ang mga tao ay agawin sa apoy ng kapahamakan o ng kamatayan. Sabi po sa Judas, talata 23, agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghuhukom. Kung alam po natin ang mensahe ng mga huling araw na may darating na paghuhukom, may darating na mga salot, may darating na puot ng Diyos, na ibubuhos ng Diyos sa mga hindi mananampalataya, kung alam po natin ang mga bagay na iyon, tayo po tiyak ay hahayo. Kakausapin natin ang ating mga mahal sa buhay. Kakausapin natin ang ating mga kapitbahay, ang mga kasama natin sa trabaho, kasama natin sa paaralan, at sasabihin natin sa kanila, kailangan mo magsisi. Kailangan mo tanggapin ng Panginoong Hesus upang ikaw ay maligtas. Sigurado po iyon. Nakalilimutan natin ang ating mga hinanakit sa ating kapwa, at bagkus sila po'y kahabagan natin at sila po'y ating aabutin na agawin mula sa apoy, sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoong Hesus at bitbit ng Panginoong Hesus ang kanyang gitimpala sa mga tapat at ang kanyang parusa sa mga hindi mananampalataya. Pangatlong dahilan po kung bakit po ang pag-aaral ng eschatology ay nagbibigay ay dapat natin pag-aralan ng bawat mananampalataya. Ang pang-apat po, ang pag-aaral ng eschatology ay nagbibigay sa atin ng panibagong sigla para sa personal na kabanalan. Ulitin ko po, ang pag-aaral ng eschatology ay nagbibigay sa atin ng panibagong sigla para sa personal na kabanalan. Mga kapatid, sa lahat po ng ating ginagawa sa ministeryo, lahat po ng ating pagpapagal, lahat po ng ating sakripisyo, oras, panahon, pananalapi na ating pong ginugugol sa ating paglilingkod, huwag po natin kalilimutan na ang numero unong dahilan na ang layunin ng ating kaligtasan ay upang tayo ay maging kawangis ni Kristo. Sabi po sa Roma 8:28-29, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ulitin ko po, at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa makatuwid po, tayo po ng mga naligtas ay pinili pala ng Diyos upang maging kawangis, katulad ng Kanyang anak na si Jesus. Yun po layunin kung bakit po tayo naligtas, upang maging kalarawan po natin ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Kung maunawaan po natin ang mensahe ng mga huling araw, Mateo 24, Mateo 25, at ang marami pang mga talata sa pahayag at sa Daniel patungkol po sa huling araw, itinutulak po tayo nito sa personal na kabanalan. Sapagkat sa pag-aaral po ng mga huling araw, matutuklasan natin na ang mga tunay palang ligtas, sila yung mananatiling tapat hanggang wakas. Sila yung mga magniningning na parang tala. Sinasabi po sa aklat ni Daniel, sila po'y mag-aakay sa marami patungo sa katwiran. Nasabi po sa Biblia, sa huling panahon, ang mga masama ay magpapatuloy sa pagpapakasama at ang mga mabuti ay magpapatuloy sa pagpapahabanal. Ang pag-aaral po patungkol sa mga huling araw ay magtutulak sa atin patungo po sa panibagong sigla at hangarin para sa personal na kabanalan. Unang Tesalonica, 1 Thessalonians 5, verses 4-8, talatang 4 hanggang 8, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid,
Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, at di tulad ng iba. Sa gabi, karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin, karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo nasa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang balutik ng pananampalataya at pag-ibig, at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Ang mga nagmamatsyag po sa huling araw, sa muling pagdating ng Panginoong Hesus, sila po yung mga tao na gising, naghihintay sa pagbabalik ng kanilang Panginoon. At bilang tanda ng kanilang paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, isinusuot po nila ang kabanalan sa kanilang mga sarili sapagkat alam po ng mga tunay na umiibig sa Diyos, hindi natin pwede makita ang Diyos kung tayo po ay namumuhay sa kasalanan. Itataboy po tayo ng Diyos. Sabi po ng Panginoon Hesus, lumayas kayo sa akin, kayong mga tagapaggawa ng kasamaan. Kaya kung nais po natin na makita ang pagdating ng Panginoong Hesus na maging handa sa kanyang pangalawang pagdating, isuot po natin ang kabanalan. Huwag po natin dayain ang ating po mga sarili. Hindi po tayo maaaring mabuhay sa kasalanan. Hindi po tayo maaaring manatili sa pagkakasala. Habang palapit ang pagdating ng Panginoong Hesus, dapat po higit tayo naghahanda sa pamamagitan ng pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Palima pong dahilan, bakit po kailangan pag-aralan ng bawat mananampalataya ang mga hula patungkol sa huling araw. Panlima po, ang pag-aaral ng eschatology ay magkakaloob sa atin ng korona ng mga matuwid. Ang korona po ng mga matuwid o ang crown of righteousness sa Ingles ay ipagkakaloob para sa mga naghihintay sa kanyang pangalawang pagdating. Sabi po sa 2 Timothy 4:8, pangalawang Timoteo 4:8, makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siya makataruhang hukom, ang siya magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Sa lahat po ng nananabik sa kanyang pagbabalik, ipagkakalo po ng Diyos ang crown of righteousness o ang korona ng mga matuwid. Purihin po ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Pang-anim na dahilan kung bakit po dapat natin pag-aralan ang mga hula sa huling araw. Pang-anim, ang pag-aaral ng eschatology ay tulong upang makamtan natin ang korona ng buhay. Ulitin ko po, ang pag-aaral ng eschatology ay tulong upang makamtan natin ang korona ng buhay. Crown of life. Alam po natin na kung sino man nanatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. At ang sabi po sa Pahayag chapter 2 verse 10, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantipalaan kita ng korona ng buhay. Pag po pinag-aralan natin ng huling araw, malalaman po natin ang lahat ng mga paghihirap, pagsubok, na daranasin ng bawat mananampalataya at ng buong mundo. Ito po yung mga paghihirap na nakapaloob sa tribulation. At ito po yung pag-aaralan natin sa mga susunod na aralin. Ngayon po, kapag po itinaunawaan natin, bibigyan po tayo nito ng kaalaman at ng paghahanda. Kailangan kong pagtagumpayan ang mga pagsubok at pag-uusig at paghihirap na darating na ito sa mga susunod na taon. At para po doon sa mga mananatiling tapat hanggang wakas, sila po ay may gantimpala. Sila po ay pagkakalooban ng korona ng buhay. Kaya mga kapatid, sama-sama po tayong magtulungan ng pananalingan na mapagtagumpayan natin ang mga paghihirap at pag-uusig na darating. Ikapitong dahilan kung bakit po dapat pag-aralan ng bawat mananampalataya ang mga hula sa huling araw, ang pag-aaral ng eschatology ay upang
makatutulong upang matiyak natin ang ating personal na kaligtasan. Pangalawa po, pampitong dahilan, ang pag-aaral ng eschatology ay makatutulong upang matiyak natin ang ating personal na kaligtasan. Ang katotohanan po na sinasabi ng Biblia, hindi po lahat ng nagpapakilalang mananampalataya ay maliligtas. Ayon sa Lucas 6, verse 46 at Mateo 7, verses 22 to 23. Kung maunawaan po natin ang mensahe ng huling araw, magkakaroon po tayo ng tapat na pagsisiyasat, pag-aanalisa ng ating buhay. Ako ba talaga ay ligtas sa harapan ng aking Diyos o dinadaya ko lamang ang aking sarili? Ang akin pang buhay ay kasawato, kasang-ayon ng salita ng Diyos. Ang akin pang buhay ay nakalulugod sa Panginoon sapagkat kahindik-hindik po ang sasapitin ng mga hindi nananampalataya. At napakalaking kaluwalhatian naman, kagalakan, karangalan at tatanggapin ng mga tunay na maliligtas. Kaya po, ang mensahe ng huling araw ay magbibigay po sa atin ng tunay na damdamin upang siyasatin ang ating sarili patungkol sa ating relasyon sa harapan ng ating Diyos. Sa panahon po ni Jesus, ang mga Pariseyo po at ang iba pong mga Hudyo ay hindi nakaalam sa panahon ng pagdating ng Panginoong Hesus. Sa unang pagdating ng Panginoong Hesus, sa kanilang kapanahunan, naghihintay sila ng Mesiyas, subalit nung naroon ng Panginoong Hesus, hindi nila tinanggap si Jesus bilang Mesiyas nung una siyang dumating. Kaya po, ang sabi ng Panginoong Hesus, bakit hindi niyo alam na ang panahong ito, dito ako darating? At alam po ninyo ang naging bunga sa hindi nila pagkaalam sa pagdating ng Panginoong Hesus. Ang kanila pong kaluluwa ay napahamak. Ang kanila pong kaluluwa ay hindi nakasumpong sa paghahari ng Diyos. Yun po ang kinasapitan ng mga tao na hindi nalaman ng unang pagdating ng Panginoong Hesus na ang Panginoong Hesus na pala ay kaharap nila na nangangaral sa kanila. At sinasabi po ng Biblia, ang ganoon din pong pangyayari ay mauulit sa kanyang pangalawang pagdating na kung saan darating ang Panginoong Hesus bilang magnanakaw at ang mga hindi handa sa kanyang pangalawang pagdating ay tiyak na mapapahamak. Kaya tayo po ay magbantay, manatiling gising, isuot po natin ang balabal ng katwiran, ng kabanalan, ng pag-ibig at hintayin po natin ang pangalawang pagdating ng Panginoong Hesus upang sa kanyang pagdating tayo po ay makatatayo at masasabi natin na tayo po ay nasumpungan na karapat-dapat na sumalubong, tumanggap sa Kanya. Bilang panghuling paalala po sa pag-aaral ng eschatology, ito po ay ginagawa natin ang malalim na pag-aaral patungkol sa mga huling araw upang hindi po natin mapalampas ang puso ng Diyos upang malaman natin ang sentro ng kalooban ng Diyos. Habang pinag-aaralan ko po personally ang mga hula patungkol sa huling araw, mas lalo ko pong nakikilala ang Panginoon Diyos. Mas lalo kong nakikilala ang lalim ng kanyang pag-ibig. Mas lalo kong nalalaman ang kanyang mabubuting plano, ang kanyang lalim ng pag-ibig sa bawat isa na kung saan ayaw niya mapahamak ang sino man. At sa panahon po ng kanyang pangalawang pagdating, dala po niya ang kanyang pagpapala at dala po niya ang kanyang hatol sa mga hindi mananampalataya. Kaya mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili. Pag-aralan po natin ang mga huling araw at ang iba pang aral sa Biblia na ginagamit ang ating puso, hindi lamang po isip. Huwag po tayo maging katulad ng mga Pariseyo na nag-aaral lamang para sa ikauunlad ng kanilang mga isip. Ang nais po ng Panginoon, hindi tayo maging katulad ng Pariseyo na nakakaalam ng maraming bagay, subalit malayo ang kanilang puso sa Kanya. Ang nais po ng Panginoon, gawin po natin na ang numero 1, number 1 na dahilan kung bakit po natin pinag-aaralan ito ay upang tayo ay higit na maging malapit sa Panginoon Diyos, sa Panginoong Hesus, upang higit nating malaman ang kanyang puso, upang higit nating malaman ang kanyang kalooban, at upang higit tayo makatugon sa kung ano ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Ulitin ko po, ang pag-aaral po sa huling araw
ay hindi po dapat na maging pag-aaral lamang para po sa ating kaisipan. Hindi po. Dapat po pangunahin, umunlad at mapalapit ang ating puso sa puso ng Diyos habang ginagawa po natin ang pag-aaral na ito. Sa susunod po ng mga aralin, sa aralin pangalawa at aralin pangatlo, pag-aaralan po natin ang katotohanan na kung saan ang panahon po ng pagdating ng Panginoong Hesus ay pwede po talaga nating malaman. Ulitin ko po, sa aralin dalawa at aralin tatlo, pag-aaralan po natin na ang panahon ng pagdating ng Panginoong Hesus ay talaga po pwede nating malaman. Bate po, sinasabi po ng Biblia. Tayo po ay manalangin, tayo po ay pumikit, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa banal na pangalan ni Hesus, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa iyo sapagkat hindi mo nilayon na ang iyong dakilang plano patungkol sa hinaharap ay maging lihim sa amin. Lahat, Panginoon, ay naisulat mo na sa aklat ni Daniel, sa pahayag, sa Mateo, sa Lucas, sa Marcos at sa marami pang aklat, sa Tesalonica, Corinto. Lahat ng mga plano mo patungkol sa huling araw na isulat mo na at nilalayo mo, O Diyos, na mga bagay na ito ay maunawaan ng iyong mga anak. Aming Diyos, aming Ama, sa lahat po ng aming napahinggan at napanood sa aralin na ito, hinihiling ko po, O Diyos, alisin mo ang mga bagay na hindi kasang-ayon sa iyong salita at panatilihin lamang sa puso, sa kaisipan, sa espiritu ng mga nanonood ang mga kasang-ayon ng iyong salita. Ingatan po ninyong bawat isa at paging handain, paging dapatin para po sa inyo pong pangalawang pagdating. Marami pong salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig, panonood sa una po nating aralin. Muli po, ulitin ko, ang una po nating aralin ay bakit dapat pag-aralan ng bawat mananampalataya ang mga hula sa huling araw. Para po sa mga nanonood na nag-aalangan sa kanilang kaligtasan na hindi pa nakapagsusuko ng buhay sa Panginoong Hesus, na naiisip nila na sila ay makasalanan at hindi mapapatawad ng Diyos, nais ko pong sabihin sa inyo, ito po ang araw ng inyong kaligtasan. Kung kayo po ay lalapit at magsusuko ng buhay sa Panginoong Hesus, kahit gaano naging karami ang inyong pong kasalanan, ako din po ay makasalanan, kayo po ay tatanggapin at patatawarin ng Diyos at lilinisin. Nais ko pong ibahagi ang isa pong talinghaga na sinabi po ng Panginoong Hesus na tumatalakay kung papaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Lucas 15, talata 11. Nasabi po dito, yung dalawang anak. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ng mamanahin ko. At tinatinga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Ilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. Kaya't siya nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala naman nagbibigay sa kanya na pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis sa pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo, ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya.
Suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas. Patayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan at sila nga ay nagdiwang. Mga kapatid, mga kaibigan na minamahal, ito po ang pag-ibig ng ating Diyos. Ang Ama po doon sa kwento ng Panginoong Hesus ay sumisimbolo po sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa na nagkasala, subalit nagbabalik loob. Katulad po ng bunso, tayo din po lahat ay nagkamali. Tayo po lahat ay nagkasala. At nagkakaroon po tayo ng kaisipan, nais kong bumalik sa Diyos. Sapagkat nasa Diyos lang kapayapaan. Nasa Diyos lang kapahingaan ng aking kaluluwa. Ang kasalanan po ay pumapatay. Katulad po ng naranasan ng bunso, ang kasalanan, ang pagkalayo sa kanyang ama, na siya nagdulot ng malaking sakit sa kanyang buhay. At katulad po ng maring nararanasan ninyo ngayon, bakit wala akong kakontentuhan, bakit hindi ako mapayapa, may salapiman ako o wala, ay pareho din. Hindi ako makontento, hindi ako mapayapa, pulos ako kabalisahan sa kakaang kalooban, bakit puros mali ang nangyayari sa aking buhay. Nais ko pong sabihin sa inyo, nasa Panginoon Diyos po ang susi sa lahat po ng inyong katanungan at kabigatan sa buhay. Katulad po ng bunso, nung siya po ay nagdesisyon na lumapit, bumalik sa kanyang ama, ang kanya pong ama ay sumalubong sa kanya. Siya ay nayakap, iningatan, prenotektahan, binihisan, na para pong walang anumang nangyari. Ang pag-ibig po ng Diyos para po sa bawat isa, para po sa inyo, ay ang pag-ibig po ng isang tunay na ama na naghahanap sa kanyang mga anak. Kaya kung nais po natin na maranasan ng pag-ibig ng Diyos na kumukumpleto sa ating buhay, tayo po ay magsusuko ng ating sarili sa Kanya. Aaminin po natin ang ating mga pagkakasala. Aaminin po natin na tayo makasalanan simula sa ating pagkabata. Isusuko po natin ang ating buhay at mananampalataya tayo sa Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Nasabi po ng banal na kasulatan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo. Romans 6:23. At ang nais po ng Diyos para po sa bawat isa ay ang buhay na walang hanggan sa piling niya. Kaya ngayon, hindi po kayong mag-aalilangan, huwag po niyong isipin na kayo napakalayo sa Diyos. Ang Diyos po ay napakalapit. Yung kasalanan lamang po ang naglalayo sa atin. Subalit sa oras po, na ihingi po natin ng tawad yan sa Diyos, tayo po ililinisin ng Panginoon at maramdaman po natin, mararanasan natin ang kalapitan sa Kanya. Tayo po ay manalangin, tayo po ay pumikit, ipapanalangin ko po kayo. Aking Diyos, aking Ama, purihin ka, Panginoon, sa buhay ng mga tao na nanonood ngayon na nagkakaroon ng kaisipan na lumapit sa iyo at magsuko ng buhay. Maaari ang ilan sa kanila ay nabibigatan, madaming pasanin, malayong malayo sa inyo, inaabuso ang sarili, biktima ng kasalanan, biktima ng mga masakit na pangyayari. Ama, ikaw lamang po ang nakakaalam. Ang aking pong dalangin, O Diyos, ang espiritu ng iyong pagliligtas, ang espiritu ng iyong kahabagan, ang siya pong ibalot sa kanila pong mga buhay sa sandaling ito. Sa banal na pangalan ni Jesus, ang iyong banal na dugo, Panginoon, ang siya ko pong ibinabalot sa bawat isa sa kanila. Hallelujah. Sige po, pwede po ninyong ulitin na sasabihin ko, tanda po na pagsusuko ng inyong mga buhay, ito po ay dapat nabanggitin ninyo ng labi o ng inyong isip, gamit po ang inyong pong puso. Sabihin po ninyo, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang na langit at lupa, ako nagpapakumbaba sa inyong pong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking mga pagkakasala simula pa sa aking pagkabata. Patawarin po ninyo ako, aking Diyos. At ako po ay linisin sa lahat ng karumihan. Pinapatawad ko din po ang mga tao at ang mga masakit na pangyayari na nagdulot ng sakit sa aking kalooban. Lumalapit po ako sa inyo.
Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang ako ay iligtas sa kamatayan at sa aking kasalanan. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa iyong pangako na buhay na walang hanggan. Hinihiling ko po, O Diyos, magpakilala ka pa sa akin. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipapanalangin ko na lang po kayo. Ipapanalangin ko po kayong patuloy. Aking Diyos ang Ama sa mga tumanggap sa inyo sa araw na ito, sa sanggaling ito, ang lahat ng tanikala ng dyablo na nabibigyan ng kabigatan sa kanila, tanikala ng bisyo, tanikala ng hindi pagpapatawad, tanikala ng adiksyon, tanikala ng kahalayan, ng kapalaluan, kasinungalingan, mga sumpa, sakit karamdaman sa banal na pangalan ni Jesus, lahat kayo ay pinapangalanan ko at lahat kayo ay aking pinapalaya sa buhay ng mga nanonood na ito. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, I cast you out and I rebuke you. I command you to go to the bottomless pit of hell now. In Jesus' name. And I release the spirit of love. I release the spirit of peace. I release the spirit of God's comfort. In Jesus' name. And I release your gift of the Holy Spirit upon each one who believes in you, O God. In Jesus' name. Amen. 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 Muli po, marami pong salamat sa inyo pong panonood at pakikinig sa una po nating aralin. May mga aralin pa po tayo na susunod at kayo po ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Marami pong salamat. Marami pong salamat. God bless you.